posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Elisha to Elijah, passing it on. Meron pong mga periods in biblical history where there was a lot of miracles. Isa sa mga panahon na yan, ang panahon ni Elijah at ni Elisha, ang dalawang propeta na magkasunod sa kanilang panahon. The times of Elijah and Elisha were times of great miracles. Why were miracles happening left and right during their times? What can be learned from Elijah and Elisha? Ito po ang ating pag-aaral ngayon, Elijah to Elisha, passing it on. Salamat po sa kalayaang sumamba. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo ngayon, humihingi ng karunungan. Tapunan niyo po kami ng inyong liwanag, maunawaan namin ang iyong salita at maipamuhay namin. Makita namin kung ano ang mahalaga, kung ano ang dapat, at kung ano ang siyang marapat mangyari sa aming buhay. Bigyan niyo po ng buhay ang inyong salita at mailapat namin sa buhay namin ngayon. Kayo po ang maging tagapagsalita. Pagpalain niyo po kami at itaas niyo ang inyong pangalan lamang. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus Ama, ito pong aming dalangin. Panahon ng mga himala. 2 Kings 2, verses 1 to 3. When the Lord was about to take Elijah up to heaven in a whirlwind, Elijah and Elisha were on their way from Gilgal. Elijah said to Elisha, "Stay here, the Lord has sent me to Bethel." But Elisha said, "As surely as the Lord lives, and as you live, I will not leave you." So they went down to Bethel. The company of the prophets at Bethel came out to Elisha and asked, "Do you know that the Lord is going to take your master from you today?" "Yes, I know," Elisha replied, "but do not speak of it." Ito pong si Elijah at si Elisha ay magkasabay sa panahon, subalit si Elijah ang senior prophet at kanya pong kumbaga ay assistant and trainee si Elisha. At dumating ang panahon na kukuhanin na ng Diyos ang propetang si Elijah at pati ang katotohanan na yon ay batid ng ilang mga propeta sa buong bayan ng Israel. At sinabi nitong si Elijah, "O iiwan na kita dito, Elisha, dahil ako ay maglalakbay pa patungo sa banda-banda roon, pupunta pa ako sa Bethel." At sabi naman ni Elisha, hindi ko papayagan na kayo'y mag-isa, sasamahan ko kayo, which was a 14-kilometer walk. Maybe it is out of respect, out of concern, or out of great interest that Elisha would not allow Elijah to travel alone, to travel without him. So, isinama pa rin siya. 2 Kings 2, 4-5. Then Elijah said to him, "Stay here, Elisha. The Lord has sent me to Jericho." And he replied, "As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you." So they went to Jericho, another 28-kilometer walk. The company of the prophets at Jericho went up to Elisha and asked him, "Do you know that the Lord is going to take your master from you today?" "Yes, I know," he replied, "but do not speak of it." So alam din ng mga prophet, obviously sa bawat lugar na pinuntahan nila, meron din mga propeta. Meron lang ang mga major, merong mga leader talaga at senior prophets. At nilapitan siya uli ng mga propetang dinatnan nila ron. "Alam mo ba, nakukuhanin na ng Panginoon yung iyong master ngayon, yung iyong senior prophet." Sabi niya, "Alam ko, pero huwag tayong maingay. Huwag pag-usapan, huwag banggitin." 2 Kings 2:6. Then Elijah said to him, "Stay here. The Lord has sent me to the Jordan." And he replied, "As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you." So the two of them walked on another 9 kilometers. In other words, ang nilakad nila dito sa tatlong chapters na ito ay more or less 51 kilometers. Kung medyo mahina-hina ang loob ng isang follower, ng isang assistant,
ay hindi na siya sasama pa. Pero gano'n na lamang ang kagustuhan nitong si Elisha na huwag hiwalayan si Elijah, kaya 51 kilometers kabuntot siya. At hindi lang yon, siyempre marami na silang naging paglalakad noon pa man, marami silang ginawa. Ito lang yung huling 3 lakad bago kinuha ng Diyos ang propetang si Elijah. 2 Kings 2, 7-8. 50 men of the company of the prophets went and stood at a distance, facing the place where Elijah and Elisha had stopped at the Jordan. Elijah took his cloak, rolled it up, and struck the water with it. The water divided to the right and to the left, and the 2 of them crossed over on dry ground. Finally, nung makarating na po sila sa Jordan, kailangan nilang tumawid ng ilog. Alam niyo po, ang mga tupa ayaw nilang tumatawid ng tubig, lalo't may agos. Hindi natin alam kung bakit pati si Elijah kinailangan niyang gumawa ng isang himala. Hinubad niya ang kanyang balabal, binulumbon, at parang naging stick, at pagkatapos isinawsaw sa tubig ang dulo nito, at tumigil ang pagdaloy ng tubig. Yung dumadaloy downstream, bumalik upstream, at yun namang natin ito downstream, ay tumuloy, kaya nahati ang ilog, at sila'y tumawid sa tuyo na riverbed. Remember, hindi lang sila tumawid at nawala yung tubig, pati yung basang lupa at putik sa ilalim ng ilog ay natuyo rin. They crossed on dry ground. It was witnessed by Elisha and 50 other prophets. Ano po isang lesson natin na maaaring mapulot dyan? Those who stick with prophets, those who stick with God-anointed servants, witness miracles. Pag hindi tayo nagsawa, hindi tayo nagpagod, pagka hindi tayo umatras sa pagsunod sa mga taong ginagamit talaga at pinagpapala ng Panginoon, sooner or later, you're going to witness a miracle. Maaari hindi totoong ilog na napuputol at nahahati, subalit mga ilog ng buhay na mahirap sanang tawirin, subalit natatawid natin dahil tayo'y sumusunod at sumasama sa mga taong kinakasihan ng Diyos. 2 Kings 2, 9-10. When they had crossed, Elijah said to Elisha, "Tell me, what can I do for you before I'm taken from you?" Sabi sa lahat-lahat yata ng mga assistant ko tinuturuan, sa lahat ng aking mga pupilo, ikaw ang pinakamasigasig talaga. Iniiwan na kita, sumasama ka pa, naka-51 kilometro na ako ng nilakad, andyan ka pa rin. Ano ba ang gusto mo? Ano ba ang pwede kong ibigay sa iyo bago ako kunin ng Diyos? Let me inherit a double portion of your spirit. Elijah replied. You have asked a difficult thing, Elijah said. Yet if you see me when I am taken from you, it will be yours. Otherwise, not. Ito pong si Elijah, isa na sa mga pinakadakilang propeta na naglakad sa balat ng lupa. Ang mga himala na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya ay hindi na kayang sukatin. Kung sakaling pag-uusapan, siya na ay isang sukdulan ng maaaring marating ng isang lingkod ng Diyos. Subalit, nung tinanong ni Elijah, si Elisha na kanyang assistant, ano ba ang maaari kong ibigay sa iyo? Elisha asked, doble po ninyo. Ang gusto ko po, kung meron kayong espiritong makapangyarihan, doble. Kung may ipinagawa sa inyong mga kababalagan ng Diyos, doble. I want a double portion of your anointing. Sabi ng Elijah, may kahirapan ang gusto mo. Pero pag nakita mo ko na umakyat sa langit, nakita mo talagang umakyat ako, kinuha ko ng Diyos, pinagbigyan ka ng Diyos, ibinigay sa iyo ang hihiling mo. Pero kung bigla na lang akong nawala at hindi mo na ako nakita pa, disapprove, sabi niya. So Elisha got asked what he wanted. Yan ang napapala ng mga hindi sumusuko agad. Yan ang napapala nung nagpapagal at naghihirap kasama ng lingkod ng Diyos. Natatanong, ano bang gusto mo? Alam niyo naman, mahirap yung lagi ka nalang hingi ng hingi, hindi ka naman tinatanong. So natanong tuloy at hiningi niya doble ng pagpapala, ng espiritu, doble ng kapangyarihang ipinagkaloob kay Elijah. Bagamat sabi ni Elijah, parang mahirap. Pero hindi ako ang Diyos, lampas na sa akin yan, tingnan natin kung ipagkakalob sa iyo. 2 Kings 2, 11-12. As they were walking along and talking together, suddenly
a chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two of them. And Elijah went up to heaven in a whirlwind. Elisha saw this and cried out, my father, the chariots and horsemen of Israel. And Elisha saw him no more. Then he took hold of his own clothes and tore them apart. So bigla na lamang na merong lumitaw na imistulang mga kabayuhan at mga chariots na nag-aapoy at kanilang inagaw at kinuha si Elijah mula sa piling ni Elisha dahil nagkukwentuhan yung dalawa at naglalakad nung nangyari ito. At kitang-kita ni Elisha na umakyat si Elijah sa kalangitan, dala-dala ng mga mistulang nag-aapoy na mga karwahe. Nakita niya. In other words, ibinigay ba o hindi? Ibinigay ang kanyang hinihingi. 2 Kings 2:13-14. Then he picked up the cloak that had fallen from Elijah and went back and stood on the bank of the Jordan. Then he took the cloak that had been fallen from him and struck the water with it. Where now is the Lord, the God of Elijah? He asked. When he struck the water, it divided to the right and to the left, and he crossed over. May the Lord bless us through the reading of this wonderful, fantastic, and beautiful story. So hindi lamang nakita ni Elisha, itong si Elijah na umakyat patungo sa kalangitan, nalaglag pa sa kanya ang balabal ni Elijah. Siyempre, pag nagmirakulo ang Diyos, kumpleto, alangan namang nakalimutan yung balabal, nalaglag lang sa lakas ng hangin. Siyempre, iniwan sa kanya. Elisha picked up the cloak, but really, the real story here, brothers and sisters, is Elisha was there to pick up the cloak. Be sure you are there when miracles happen. Hindi yung kwento na lang nakarating sa atin. Dahil tayo'y absent. Lagi na lang absent, lagi na lang wala. Pag nagkahimala, puwera ka. So the miracle repeated. Ang ginawa nitong si Elisha, binalumbon din niya yung balabal, at nung tatawid na uli siya sa ilog, pabalik sa kanyang pinanggalingan, dahil tumawid sila patungo roon, ngayon pabalik na siya, sinausaw niya yung dulo sa tubig, at lo and behold, the miracle repeated. The water parted, and he crossed on dry ground. Ibig sabihin lang, ipinagkaloob talaga sa kanya, at ngayon may patunay pa na ipinagpaloob yung kapangyarihang na kay Elijah. 2 Kings 2:15. The company of the prophets from Jericho who were watching said, the spirit of Elijah is resting on Elisha. And they went to meet him and bowed to the ground before him. So the prophetic mantle was inherited by Elisha. And don't you ever forget it, twice as much. He asked for a double portion of Elijah's anointing. This was witnessed by 50 other prophets. In other words, this is going to be validated throughout the whole country by these 50 prophets who watched it happen. And then they paid him honor. They bowed to him. Elijah's office was passed on to Elisha. 2 Kings 2:16-18. Look, they said, we your servants have 50 able men. Let them go and look for your master. Perhaps the Spirit of the Lord has picked him up and set him down on some mountain or in some valley. No, Elisha replied, do not send them. So matapos na sila yumuko at magbigay galang sa bagong major prophet, sabi nila, meron po kami ditong 50 able-bodied men. Hayaan ninyong ipahanap namin si Elijah. Baka dinampot dito ng Diyos at ibinaba kung saan. Hahanapin po namin. Sabi, huwag nyo nang hanapin. But they persisted until he was too ashamed to refuse. So he said to them, send them. And they sent 50 men who searched for 3 days, but did not find him. When they returned to Elisha, who was staying in Jericho, he said to them, didn't I tell you not to go? Alam naman kasi ni Elisha na kukuhanin na si Elijah, idinala na sa langit. Sabi pa nung 50, ipahanap po namin, baka matapos kunin, ibinaba kung saan. Kung saang libis, kung saang lambak, kung saang gubat siya naiwan, ihahanapin po namin, may edad na eh. Huwag na. Pero napilit, kaya sige, reluctantly pinayagan niya. At matapos ang 3 araw na singkad na paghahanap, nabigo ang searching party. Paano nga nila hahanapin yung kinuha na ng Diyos? At pagkatapos, sabi niya,
di ba sabi ko naman sa inyo, huwag na kayong maghanap pa. 2 Kings 2:19-22. The men of the city said to Elisha, "Look, our Lord, this town is well situated, as you can see, but the water is bad and the land is unproductive. Bring me a new bowl," he said, "and put salt in it." So they brought it to him. Then he went out to the spring and threw the salt into it, saying, "This is what the Lord says, I have healed this water. Never again will it cause death or make the land unproductive." And the water has remained wholesome to this day, according to the word of Elisha. According to the word that Elisha had spoken. So matapos na nilang isuko ang paghahanap, natanggap na nila na itong si Elisha na talaga ang nandun na prophet. Sabi nila, "Dear prophet, maganda sana ang lupain na ito. Kaya lang po ang tubig ay masama. Maaring nakakalason, maaring mapakla, maaaring sobrang alat, basta't hindi mainom, nakamamatay pa kuminsan, at hindi tayo makapagtanim ng mga halaman. The land is ruined because the water is bad." At sabi ni Elisha, "Bigyan ako ng isang bagong mangkok dito, lagyan ng asin." At nung ibinigay sa kanya, hinagis niya ang asin doon sa bukal, sa spring. At sabi niya, "Magaling na ang karamdaman ng tubig na ito. Hindi na ito makamamatay pa kahit kailan, at ito'y makabubuti na sa lupain." At ganun nga ang nangyari. The water was healed, the land was blessed. What are the other lessons we can learn from this story? Marami. One of that, Elijah's must train Elishas. Si Elijah ay dapat mag-train ng Elisha sapagkat hindi siya Diyos, hindi siya forever, mawawala rin siya, pero ang gawain ng Diyos dapat tuloy-tuloy. There must be succession. Kaya sa Titus 2:3-4, teach the older women to be reverent in the way they live, then they can train the younger women. In that case, older women can become an Elijah, and the younger women can become their Elishas. Kailangan tinuturuan. Napakahalaga po nito sa buhay natin, mga kapatid. Mga tatay, tuturuan ang mga anak na lalaki, at sa mga ibang bagay pa rin, pati anak na babae. Mga nanay, tuturuan ang mga anak na babae, pati rin ang mga anak na lalaki sa mga ibang bagay. Mga asawang lalaki, turuan ang inyong mga asawang babae tungkol sa inyong mga hanap buhay, sa inyong mga negosyo, dahil hindi tayo laging nakatitiyak na tayo'y mabubuhay pa bukas. Napakalungkot, nung namatay na nga yung tatay, hindi pa alam ng nanay yung negosyo ng pamilya, hindi rin alam ng mga anak, at ang alam lang ng mga anak ay gumasta. Walang training. Nakakalungkot yung anak mo, nag-asawa, tapos kutakot-takot ang pintas na inaabot sa biyanan dahil hindi mo man lang naturuan. Kinakailangan nagtuturo tayo. It is one of the most enduring teachings of the Bible that wisdom of the ages must be passed on to a next generation. Kaya kailangan ng mga magulang ay masipag magturo, masipag na magbigay ng example, masipag na magkwento tungkol sa mga karunungan na natutunan niya at napulot niya mula pa sa kanyang mga ninunurin. Dapat lagi tayong nagtuturo. Kahit lalo na sa ministry. Mga pastor dapat nagte-train ng mga associates, mga assistants, mga teachers training other teachers, musicians training other musicians. It is the way. Parang yung nilikha ng Diyos sa mga halaman, mamumunga, magkakabuto, ang buto ngayon ay mahuhulog sa lupa. Lalaki uli, mamumunga na naman, tuloy ang buhay. Kayo po ba, tinetrain nyo ang inyong mga Elishas? May negosyo kayo, itinuturo nyo ba sa inyong mga anak, sa inyong mga asawa, kung paano papaandarin yan? Meron tayong mga alam na hindi man lang alam ng ating mga kasambahay. Kumisan pag wala na yung nanay, hindi na malaman ng buong pamilya kung nasa na abrelata. Hindi na alam kung saan hahanapin ng asen o nasaan ang punda ng unan. Nagkagulo na ang buong bahay dahil isa lang ang may alam. Dapat nagte-train. And Elishas must take their correct places. Because one of the descriptions of Elisha was that he poured water on Elijah's hands. Later on, when they were going to look for people na pwede pagkatiwalaan, sabi nung isa, pwede tayong pumunta kay Elisha. Ay bakit? Anong credential niya? Abayan ng tagahugas ng kamay ni Elijah. Hindi ka pintasan na tagahugas ka ng kamay ng isang dakilang tao. Karangalan mo na naglilingkod ka sa isang dakilang tao sapagkat nahahawahan ka ng mga blessing, nahahawahan ka ng kanyang karunungan, at pati mga ibinibigay sa kanya ng mga tao ay nakakaroon ka rin isang malaking pribilehiyo to serve great men and women. Kaya ang naging credential nitong si Elisha,
was that he poured water on Elijah's hands. And it was said very, very positively. So Elijahs must take their correct places. Dapat tayo willing na matuto. Ang mga anak, pagka magtatrabaho na ang magulang, ayaw nang sumama. Halika na, magtatanim na tayo sa bukid. O ihahanda na natin itong i-export natin, magbalot-balot na kayo dyan. O magbubukas na tayo ng tindahan. Ayaw nang sumama ng mga anak. Gusto na lang nasa bahay para mag-computer. Gusto na lang nasa mall para gumasta. Gusto na lang nasa isang sulok para mag-text. How can you inherit a double portion of your parents' anointing? How can you inherit the great things they know when you are not willing to walk with them 51 kilometers? Kailangan willing ka. Willing kang mahirapan. One of the marks of a mature person is that the mature person can suspend pleasure. Ang taong mature, pwede niyang hintayin, ipagpabukas, ipagpaliban ang kanyang kasiyahan. Sapagkat ang inuuna niya, yung tama at mabuting gawin, kahit iyon ay hindi pleasurable. But childish people want their pleasure here and now. But mature people can say, sige, saka na yung ginhawa, saka na yung sarap. Hirap muna ngayon, magtatanim muna ako bago ako umani. Si Elisha was in his correct place, washing the hands of Elijah, walking, following after him. So he got a great blessing. Dapat din tayo marunong maghintay. Meron naman mga Elisha, buhay na buhay pa yung Elijah, inaagaw na yung balabal. May mga anak, buhay na buhay pa yung magulang, gusto nang kunin yung mana at lustayin. Hindi maghintay ng kanilang panahon. Lahat ng tao dapat nasa lugar. Ephesians 5:22, wives, submit to your husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. So yan ang tamang lugar ng babae, sumunod sa kanyang asawang lalaki. Kaya nagkakagulo ang mundo ngayon, hindi lumulagar sa lugar ang maraming mga kababaihan. Ephesians 5:25, husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her. Sasabihin ng kababayan, ipinapalugi naman kami yata ng Diyos, bakit kami magiging masunurin? Ang utos sa lalaki, husband, love your wife. Tulad ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia, na handa siyang mamatay at ialay ang kanyang buhay para dito. So paano kayo malulugi kung yung husband nyo naman sumusunod din, na minamahal kayo ng higit sa kanyang buhay? Pag minamahal kayo ng isang tao ng higit sa kanyang buhay, tulad ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia, pwede na kayong submissive. Kasi paano kayo mapapahamak? Subalit dahil ang tao, ang lalaki, ang babae, hindi sumusunod sa mga utos na ito pareho, kaya nakakagulo. Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. So sundin ng mga magulang. Gaano karaming kapahamakan ang napuntahan ng mga kabataan dahil hindi sumunod sa magulang? 99.99% ng kapahamakan ng mga kabataan ay dahil hindi sumunod sa magulang. Sinasabi ng pumasok, panay pang absent. Sinasabi ng gawin na ang homework, hindi pa ginagawa. Sinasabi ng anak, wala akong tiwala dyan sa manliligaw mo na yan, na ang kalalaking tao ang buhok ay hanggang lupa. Gabing-gabi naka-sunglasses, parang may problema ang batang yan. No? Ayaw pa rin maniwala ni babae, in love, kaya hayun, napahamak. Anak, lumayo ka sa mga kabarkada mo na lagi na lang kayong ginagabi. Lumayo ka sa mga kabarkada mo na nagkakanduduling araw-araw parang mga bangag. Ayaw sundin ng magulang dahil cool ang mga kaibigan, nagkakanda adik-adik, nagkakanda wasak-wasak ang buhay. Anak, huwag kang magmotorsiklo. Anong mapapala mo sa motorsiklo? Pagka huminto ka, nakatukod ang iyong paa. Pagka umandar ka, naninimbang ka. Pag umulan, basa ka. Pag maaraw, sunog ka. Pag may alikabok, nalanghap mo lahat. Pag natumba, katawan mo agad ang hahampas sa lupa. Ayaw makinig, tumitindig pa sa motorsiklo habang umaandar. Ang daming napapahamak dahil lang hindi sumusunod sa magulang. Kung ang tao lalagay sa lugar, tulad ni Elisha, susunod-sunod kay Elijah, nasa tamang lugar, mapapaayos ang marami. Ephesians 6:4, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Kung sinusunod lang ito ng mga ama, edi napakaraming tao hindi dapat napapahamak. Kasi napakaraming kabataan. Bakit ka nagkaganyan? Kasi po wala akong father figure. Kaya pala lahat ng matanda at may asawa, inasawa mo na rin. Dahil wala kang father figure. Dahil kulang ka sa pag-ibig ng matanda, kaya in love ka ngayon sa lahat ng matandang lalaki. Napakahalaga ng pag-ibig ng ama.
Napakarami po talaga mga dalaga, yung nahuhumaling sa mga may asawang mature na men. Kadamihan yan kasi hindi naalagaan ng tatay nila. Ngayon, mga kabataan, tigilan nyo na ng kasisisi yung tatay nyo, hindi na maibabalik yon. Kailangan, alagaan yung sarili nyo, paalaga kayo kay Lord at gawan nyo ng paraan makarecover kayo from that lack of love in your childhood. Pero ang mga tatay, you should be in your correct place. Ang sabi dito, you should bring up your children in training and instruction of the Lord. In other words, hindi nanay ang binigyan ng duty na turuan ng spiritual things ang mga anak, bagamat magandang gawin nyo ng mga nanay. Pero ang primary agent dapat ang tatay. Pero anong ginagawa ng mga tatay? Pagka-spiritual na bagay na, pag mga dasalan na, labasan na. O nanay na lang ang magdadasal at mga anak at maninigarilyo sa labas. Ang tatay ang tinuruan nito na bigyan ng duty. Mahalin ang mga anak. Alam niyo po, napakaraming dysfunctional people because they look back to their childhood and they say, my father was always out. My father never really made me feel he loved me. Well, he probably loved me dahil nag-uwi naman ng pera, ine-enroll ako sa school, pero di ko naramdaman in a personal way. Lumagay sa lugar. Kailangan ang tatay ang nangunguna sa spiritual activities. Yung pagiging spiritual ay hindi pambabae at hindi pambata. This is what men are for. This is serious stuff. Kailangan ating tanggalin yung mga cultural baggage natin tungkol sa spiritualidad. Ephesians 6:5. Slaves, obey your earthly masters with respect and fear, and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Siyempre, ano na ba ng mga equivalent ng slaves ngayon? Employees, workers, mga tauhan, mga empleyado, maglingkod kayo ng mabuti sa inyong amo. E anong ginagawa ng iba? Ninanakawan ng amo, ninanakaw ang oras. Pag nagagalit sa amo, kung ano-anong mga di mabubuti ang ginagawa doon sa loob ng bahay ng amo para yung amo ang mapahamak. Kaya tuloy yung magulo. At pati naman ang mga amo, Ephesians 6:9, and masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that he who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with him. Sabi sa mga empleyado, sa mga tauhan, maging matapat kayo sa inyong pinaglilingkuran. At sabi naman sa mga amo, mahalin nyo ang inyong mga tauhan at mahalin nyo sila at alalahanin na pareho lang kayong tauhan ng Diyos na nandoon sa langit. Lumagay sa lugar. Isa sa mga isinisigaw na leksyon ng ating binasa. Sapagkat nung si Elisha ay lumagay sa lugar, ang magandang kalooban ng Diyos ay naganap and everybody was blessed. At kung kayo po ay Elisha, do not abandon your Elijah. Huwag yung pagod na ako, natatamad na ako, ayoko na. Huwag kayong, don't give up easily. Usually, yung nahihirapan ang nagkakaroon ng gantimpala. Sabi nga ng matatanda, ang may tiyaga, may nilaga. Ang nagtatanim, may aanihin. Mahalaga na huwag maging mainipin. Huwag maging insubordinate. Maging submissive. Sapagkat ang tunay na tinatawag ng Diyos sa kadakilaan, darating din ang kanyang panahon. Huwag mainip at huwag mangagaw. Isa pa pong leksyon is to be present when the miracles happen. Because Elijah was always there. The miracle of crossing the river happened. Nakita niya. The miracle of Elijah going up to heaven in the flesh. Nakita niya. At yung pagbagsak ng balabal nitong si Elijah mula doon sa kanyang sinakyang nag-aapoy na karwahe ay nakita rin itong si Elisha. Are you there? Will you be there when the miracle happens? Remember, at least you must be present. Puwera ang mga absent. Katulad ni Thomas, nung unang-unang dinalaw ng Panginoon na nabuhay mula sa kamatayan ng kanyang mga alagad, wala si Tomas noon. Kaya nung dumating siya, balita na lang. Sabi niya, ay naku, to see is to believe. Hindi ako maniniwala sa sinasabi ninyo. Dahil wala siya, hindi niya nakita. Mahalaga yung presence. Napakahalaga. Another lesson, know what you want. Pag tinanong ka, ano bang gusto mo? Hindi, kahit ano na lang po. Pagka kahit ano, magiging kahit ano na lang yon. Tatanungin mo sa restaurant, anong gusto mo? Kahit ano. Abay, huwag mo naman akong pagtrabahuhin, manghuhula pa ako. Ba't di mo sabihin kung anong gusto mo? Kasi kung hindi nyo alam ang gusto nyo sa buhay, matatapos na lang ang buhay na ito, hindi nyo pa alam kung nakamit nyo o hindi. So one of the main rules of successful and fruitful life, know what you want. Para hindi ka pagulong-gulong, paikot-ikot, paekes-ekes, at tapos na pala yung buhay mo, gano'n na lang. Pag nilingon mo, wala naman palang narating. Para kang sumakay sa Ferris wheel, maghapon kang nagbiyahe, nung huminto ka, narong ka pa rin. Wala ka naman talagang narating, nahilo ka lang.
May narating na ba tayo sa buhay natin ngayon? Yun ang tanong. Baka hilong-hilo na lang tayo kaiikot pero wala naman nararating. Alam nyo, yung hindi alam kung saan gusto magpunta, hindi naman makakarating doon. So, know what you want and earn the privilege to be asked. Earn the privilege to receive blessings. It's not enough that you know what you want. You've got to earn the privilege to be asked. Through service, faithfulness, consistent presence. That's important. In other words, like Elisha, go for greatness. Ang hiningi niya, double portion po of your anointing. Hindi naman siya nahiya. Kasi palagay ko talagang gusto niya, madoble pa ang ma-perform, magawa, maipaglingkod niya kaysa sa nagawa ni Elijah. Ganon siya kapaniwala sa ministry ng Diyos na ang hiningi niya, doble pa na kakayahan para mas lalo pa siyang maraming magawa. Hindi naman para siya masikat, hindi para siya ay mas tingnan ng tao, kundi para mas marami pa siyang magawa. Ask for double anointing. May nauna na naman hindi naman napagalitan Ang sabi lang sa kanya, well, medyo mahirap yan, tingnan natin. Pero nangyari rin. Sometimes in life, all you have to do is ask. Kung kayo po tinatawag ng Diyos sa ministry, hindi man lang kayo iniimbita ng church leadership na mag-minister, present yourself and ask. Pwede po ba akong maging teacher? Pwede po ba akong maging singer? Meron po akong kagustuhang umawit sa Panginoon. Pwede po ba akong umawit? Pwede po ba ako na sumayaw? Pwede ba ako? Kasi kung iintayin niya lang lagi kayong maalok, paano kung hindi pa kayo naalok-alok? Ask. Pero kung anong isagot siyempre sa inyo, willing naman kayong tanggapin yon. Hindi naman kung nagsabi kayo, automatic na you'll get it. But it's important to really say what you want. 1 Corinthians 2:9, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Wala pa daw matang nakakita, tengang nakarinig, at isip na nakasukat kung ano ang inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. So napakarami nun. Dare to ask for great things because you can never outsize God with what you want. It will always be less than who God is. Just make sure that you have good intentions. Dare to dream big. Dare to be big because we have a big God. Titiyakin lang natin na para sa mabuti ang ating mga hinihingi. Another lesson, of course, pagka binigyan ka na ng mantle, binigyan ka na ng cloak, binigyan ka na ng double portion of God's anointing, be a blessing. Heal waters wherever you minister. Sapagkat itong si Elisha ay nakatanggap na ng kapangyarihan mula sa Diyos, hindi naman para sa kanyang personal na mga kagustuhan niya ginagamit yon, ginagamit niya sa paglilingkod sa tao, sa mga anak ng Diyos. So, gumawa siya ng isang bagay na nag-alis ng lason doon sa bukal at naging pagpapala ang tubig na yon. Kung tayo po, ine-empower ng Panginoon, binibigyan niya ng ministry, binibigyan niya ng kakayahan, dapat kahit saan tayo magpunta, nagiging pagpapala tayo. God blesses us not only for us to be recipients of blessings, but so that we can become dispensers and channels of blessing. Isaiah 52:7, how beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news. So wherever you go, child of God, make sure that you have beautiful feet. And beautiful feet are not determined by the color, the size, the shape of the feet. It is determined by the purpose of your walk. Saan ka pupunta, anong ginagawa mo, anong hangarin mong magawa, yun ang nagpapaganda sa ating paa. God's work must have continuity. We must be willing to be links in the chain of ministry. Dapat lagi kang nasa chain of command. Meaning, there's always somebody on top of you and there's always somebody beneath you. You learn from and you obey people who are above you, and you teach to and you take care of people who are beneath you. You must take your place. Take your correct place and be a blessing. Kung tayo po mga leader ka ng bayan, leader ka ng church, leader ka ng pamilya, leader ka ng kumpanya, leader ka ng department or division. Pag tayo ay walang kwentang leader, ang lugi ay ang ating mga pinangungunahan. Pagka ikaw ay department head, pagkatapos hindi ka mabango doon sa taas, naiinis pa sa'yo yung ibang mas matataas sa'yo, ano man ang hingin mong pribilehiyo para sa yung mga nasasakupan, di mo makukuha. Dahil yung inis sa'yo ng mga nakakataas, ang malulugi yung mga sumusunod sa'yo dahil lilipat sa kanila yon.
Kaya ang mga pinuno po may tungkulin na maging maayos, mabuti, kaibig-ibig, para ang mga blessing ay maiabot sa atin at ang meron tayong maiuwi sa ating mga pinangungunahan. Nakita niyo po kuminsan ng isang tatay o nanay, leader ng pamilya, nakakainis ang ugali. Hindi na nga napopromote sa kanyang trabaho, siya pa ang matatanggal. Pero yung mga nakakatuwa ng mga magulang, napopromote, nabibigyan ng mga regalo, o ito isang kaing na mangga, uwi-uwi sa kanyang pamilya dahil may natuwa sa kanya. Pero kuminsan naman, dumarating ang iyong tatay, dapaan kayong lahat dahil ang kasunod niya ay binabaril siya. Ang dala niya sa bahay mo, gulo. Kaya ang mga pinuno po ng pamilya, mahalaga. Ang pinuno ng mga churches, ang mga pinuno ng mga kumpanya. Kasi kung hindi kayo talaga mabuti at di kayo mahusay, ang lugi talaga ay yung inyong mga nasasakupan. Nakita niyo po ang mga bansa. Ang mga bansa naman halos pare-pareho ng resources. Bakit ang resources ng Pilipinas na pagkarami-rami, number 2 supplier of gold in the whole world, always in the top 5 supplier ng mga nickel at mga kung ano pa mga minerals. Alam niyo po ba na ang Korea walang minerals? Ang laman lang sa Korea ang nakukuha amethyst, yung bato na birthstone, no? Pero bakit tayo nalampas-lampasan? Good leadership. Bakit naman ang Japan bundok-bundok? Halos wala ka mataniman, puro matatarik na bundok. Naunahan na tayo ng todo-todo. Bakit naman ang kapitbahay naman natin Malaysia, pareho lang tayo may mga puno ng nyog at mga beaches at may mga gubat-gubat na may oragutan dun sa loob? Ba't tayo naiwan? Leadership. That's why if you're a leader, you have a responsibility. Because if you're a loser, the people that you lead will be losers. Mga tatay, anong uri ng mga tatay tayo? Are we able to bring home the blessings? Mga nanay, mga anak, dapat tayo lahat nagko-contribute dyan to be a blessing, especially leaders. Because when you forfeit the people's possibilities of receiving blessings because of bad leadership, it is a big responsibility, both to God who is above you and to the people who are beneath you. Mahalaga. Kung minsan, lalo kat isang pastor, isa kang preacher, isa kang Sunday school teacher, isang Bible study leader, isang singer, kung minsan dahil sa kasalanan mo, bumabara tuloy ang buhay mo, hindi mo dumadaloy ang pagpapala, yun tuloy yung mga taong dapat mapagpala habang kumakanta ka o nagtuturo ka o nagpipreach ka, sila relugi, hindi sila napagpala dahil nakabara sa'yo. Mahalaga na managot tayo. Kung minsan, kung sa sarili lang nating kapakanan, willing na tayong madapa, magkamali, magkasala, pero hindi. Dahil may iba pang umaasa sa atin, kailangan tayong manindigan at kailangan natin gawin ang tama. Dahil ang bawat kabiguan natin ay magiging kabiguan ng lahat ng umaasa sa atin. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang. Tayo ay may pananagutan. At mahalagang iniisip yon. Ano pa po ang maaari nating matutunan sa kasaysayan na ito? We should welcome God's servants into our waters. Katulad nun, alam nila, binigyan ng double anointing si Elisha, inilapit nila agad ang need nila, ang tubig po dito, nakakalason. At sabi ni Elisha, gagawa natin yan ng paraan. So ilalapit po natin sa mga gifted people ang ating mga pangangailangan. Sapagkat ang gift na ibinigay sa kanila, hindi lang pang kanila, para yan sa mga anak ng Diyos. Kaya kung kayo naman po ang may gift, huwag naman kayong hard to get. Huwag naman kayong maramot. Kung kayo ay may gift sa music, maging musician. May gift kayo sa singing, maging singer. You're gifted to teach, be a teacher. Because you were gifted not only for yourself, but more importantly for others and for the household of God. Kung ang galing-galing yung teacher sa labas, pagkatapos hindi man lang kayo magturo dito sa church, na dapat ay nauuna sa listahan ng gusto nating paglingkuran, ang body of the Lord. Kasi ano ba yung body ni Lord? Di ba church? Kailangan inuuna natin yan. So si Elisha became a blessing to where he was. Dapat po tayong magbigay, dapat tayong tumanggap, dapat tayong magsanay ng iba, at dapat din tayong pasanay sa iba. Dare to ask for great things because our God is greater than even our imagination. People come and go, but the Spirit of God remains. Kaya kahit umalis itong si Elijah, may Elisha pa, nung umalis si Elisha, may iba pa. Kaya hanggang ngayon nga nakarating sa atin ang Espiritu ng Diyos. What is important is that you yourself become a channel para may ibang roots, may ibang branches na tumubo pa alang-alang sa pag-ibig natin sa Panginoon.
Ano po, Panginoon, ang mga leksyon na ibinibigay niyo sa amin? Ano po, Panginoon, ang personal application ng kwentong ito sa aming buhay? Ituro mo sa amin, Panginoon, na lumagay sa lugar. Ano nga po ba ang lugar namin sa aming pamilya, sa aming community, sa aming church, sa aming kumpanya, sa aming bansa? Ituro niyo po, Panginoon, that we should be in the chain of command. That we should be willing to be under and subordinated to those who are above us, but we should be caring to those who are beneath us. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang dapat gawin namin bilang ama o ina, anak, bilang manugang, bilang kapatid, bilang employer or superior, bilang subordinate o employee. Ituro mo sa amin. Sapagkat ang blessing mo, Panginoon, nasa lahat ng dako, nasa lahat ng istasyon ng buhay. Teach us to be faithful. At nawa, Panginoon, ituro mo rin kung sino ang aming mga Elijah na dapat naming sundan-sundan. Huwag kaming manghinawa, mapagod, bagsawa ng kasusunod. Huwag kaming manliit na maglingkod at tumulong sa kanilang ministry. Tulad ni Elisha, ang tagahugas-hugas ng kamay ni Elijah, subalit naging tagapagmana ng kanyang balabal at ng kanyang anointing. Turo mo sa amin, Lord, na huwag mainip, na kung kami ay naninilbihan, kami ay nasa ilalim pa ng isang kapangyarihan, kahit kailan ay huwag naming aagawin ito, kundi maghintay kami na inyong tamang panahon to learn, to wait upon your will and time. Pakita mo sa amin, Panginoon, kung anong lugar namin ang dapat naming puntahan na maaaring napapabayaan namin. Ituro mo rin sa amin, Panginoon, na huwag ipagmaramot ang mga naituro mo na sa amin, na lagi kaming mag-share, magturo, mag-train ng iba. Ang mga magulang, Panginoon, ipaalala mo pang lalo na hindi sapat na kumikita ng pera, hindi sapat na nag-e-entrega, hindi sapat na breadwinner ang isang tatay, kundi siya dapat ay spiritual leader of the family. Na hindi sapat na nag-uuwi ng pera para gastusin ang pamilya, kundi nagtuturo ng kabanalan sa salita at sa halimbawa. Ituro mo ang mga anak ay lumagay sa tamang lugar at ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. Mangusap po kayo. Mga kapatid, sa ilang saglit ng pagbubulay-bulay, hingin natin sa Panginoon ang pinaka-personal na application sa buhay natin ng mga leksyon ng kasaysayang ito. Hindi tayo nag-aaral ng ancient history. Nag-aaral tayo ngayon ng buhay natin sa panahon natin. Because the Word of God is universal. Its specific truths have universal value. Ano ang mensahe sa atin ng Diyos? Magbulay-bulay, panandalian, at pagpalain nawa tayo. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Elisha to Elijah, passing it on. Aking damdamin, di mapalagi, at ang isipan ay laging ligaw. Di mawawari ang buhay palagi, kahit itama ay hindi sapat. Nais kong itama ang lahat, ngunit iabot at di sapat. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus,
Jesus. Kailangan kita, Jesus. Sa'yo'y hindi mangangamba, Jesus. Sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Aking damdamin, di mapalagi, at ang isipan ay laging ikaw. Di mawawari ang buhay palagi, kahit itama ay hindi sapat. Nais kong itama ang lahat, ngunit di abot at di sapat. Jesus, kailangan kita, Jesus. Hindi mangangamba, Jesus. Pag-ibig niyo'y iba di mapapantayan, kahit na sino man, Jesus. Kailangan kita, Jesus. Sa'yo'y hindi mangangamba, Jesus. Sa piling niyo ako'y laging may pag-asa, Jesus. Kailangan kita, Jesus. Hindi mangangamba, Jesus. Pag-ibig niyo'y iba di mapapantayan, kahit na sino man, Jesus. Kailangan kita, Jesus. Sa'yo'y hindi mangangamba, Jesus. Sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Mayaman sa hiyas ang ating bayan, at isa sa hiyas na yan ang musika. Napakaraming nalilikhang tunog ng mga Pilipino mula sa iba't ibang instrumento. Narito ang palendag, instrumentong pangmusika ng mga Maguindanao sa Cotabato. Ang palendag ay yari sa isang manipis na buho na may 2 sentimetro ang bilog at 10 sentimetro ang haba. May 4 na butas ang palendag, isa sa ilalim para sa hinlalaki ng tumutugtog at 3 naman sa ibabaw para sa iba pa niyang mga daliri. Pinukaan ang isang dulo ng buho upang lumapat ito sa labi ng manunugtog habang siya'y umiihip. Sa kabilang dulo naman ng palendag ay may isa ring malaking uka kung saan nagtatapos ang instrumento. Ang pagtugtog ng palendag ay pawang improbisasyon ng manunugtog. Wala siyang sinusunod na sukat o ritmo, at ang pagtugtog ay pagpapahayag niya ng kanyang nadarama, lalong-lalo kung siya'y nagliligaw o nagpapahinga. Ang
musika ay wika ng kaluluwa. Ang ating musika ay marapat lamang na pag-aralan, kilalanin, at tugtugin sa karangalan ng Panginoong Hesus. Ang palendag ng Maguindanao sa Cotabato. Mga gawa niyo sa aming buhay, tuwin ay naaalala. Kayo'y laging tapat na tunay, puno ng pagpapala. Salamat sana'y pinatawad, nilinis niyo, O Diyos. Pakinggan niyo aming ilalahad, awit sa inyo, Jesus. O kay sarap mabuhay, sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay, sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Bawat hakbang ay mayroong awit, bawat pintig ng puso, mga himig na makalangit sa damdami bugso. Lumipas man ang aking buhay, awit di matapos, sa langit man ay iaalay, pakinggan niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay, sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus.
Bakit Bahay Kastila ang tawag sa mga malalaking bahay sa probinsya? Isa ito sa mga maling tawag siguro na nakagawian natin, tawagin na bahay Kastila, yung mga bahay na bato, bahay na tisa, sapagkat halos wala namang nagtira mga Kastila dyan. All throughout the Spanish regime, halos isang Kastila lang ang nasa isang bayan at yun yung kura. Yung mga nakatira dyan sa mga plaza ng mga malalaking mga bahay, yan yung mga descendants ng mga datu, ng mga maharlika. O kaya sila yung mga yumaman sa komersyo. Mga Pilipino yan. Kaya hindi dapat tawagin bahay Kastila, kundi bahay Filipino. Ito'y nag-evolve lang naman na bahay kubo sapagkat sa korte, sa mga bintana, makikita mo kapis ang ginagamit. Yung paggamit niya ng espasyo sa loob, walang masyadong marami mga dibisyon, maaliwalas, lahat ng aesthetics at function niyan ay napaka-Pilipino. Kaya ang dapat tawag dyan, bahay Filipino. Kung ang puso mo ay nasasaktan dahil buhay ko ay may kabiguan, suliranin may nagbunga ng kasawian. O Jesus, ikaw ay laging nandyan. Kung nagkamali't nagkasala man, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasala man, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan mo, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Kung nagkamali't nagkasala man, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasala man, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan mo, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!